guys. May buntag. Ang iring guys ay. Iba ang anak guys. Oh. Naman. Ikaw. Ngita patagsudan na. Ngita patagsudan ninyo. Ito yung sitwasyon kung saan ang organized crime ay linked sa group of criminals and siyempre sa mga pangkaraniwang individual. Pangalawa, doon sa mga law enforcement and other authorities. At ikatlo, ang mismong gobyerno. First level, second level, and third level of symbiosis. Maraming salamat, Irene Candelaria Dogano, sa inyo pong super speaker. Noong panahon pala ni Rodrigo Duterte, kung pagbabasihan natin ngayon, ito pong mga sinasabi ni Antonio Trillanes at saka yung Quadcom report, nasa third level na pala tayo. The government itself, ang sakit na katotohanan nun, no? Mismong gobyerno, hindi na pala. Illegal activity. Kasi bakit? Eh, ang Pangulong Duterte, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang sinasabing ulo eh. No? Ito, papanoorin natin muli mamaya ang pero ito yung ilan sa mga highlights ng Quadcom report. Colonel Aciato for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines, where they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Saan ngayon? Grabe ano? Tingin mo, presidente ng Pilipinas. Tapos ayon sa naging pagsusuri, investigasyon, aid of legislation ang ginagawa ng Quadcom. Si Rodrigo Duterte pala at ang mga alitoris nito ang mukha ng illegal activities, illegal drugs, criminality sa ating bansa. Balikan natin ngayon at panoorin natin ang interview na ito kay Antonio Trillanes. Kaya po sa Senator Antonio Trillanes, the court, joining us live here in the studio, the one, Senator. Thank you for joining us, Senator. Of course, at nakita natin po yung last report, Ngayon, kung magtititigan tayo dito, pasensya na kayo. Kayo mga bumoto kay Rodrigo Duterte ang may kasalanan kung bakit naging ganito yung estado natin sa nakalipas ng mga taon. Sana, hindi pa huli ang lahat. Sabagay, ang pagsisisi naman, laging nasa huli. No? Pero sana hindi pa huli ang lahat para maituwid natin yung mga pagkakamali na yan. Muling kakandidato, itong si Rodrigo Duterte. Yan nga lang sa City of Davao. Wala na tayong kapangyarihan para i-present kung kami pababalik bilang kandidato. Pero kung kayo, mga taga-Davao, mag-isip-isip po kayo. No, ano yung nangyayari sa City of Davao eh? Bulag-bulagan lang kayo, natatakot kayo, kaya hindi kayo makapagsalita. Huwag nyo pahintulutan na manatili